Hey guys, what's up? Manipisyan mo today. Pag-usapan natin itong drama ng dalawang senador sa loob ng ng Senado. Ito, nanggaling to sa Daily Tribune. So, meron na po itong 1.4 million views. And dito, hindi malinaw ano nga ba ang pinag-awayan nila. Pero meron din tayo ipapakita na ipinaliwanag doon. Paano nga ba, saan nga ba, paano nagsimula itong sagutan ng dalawa? Ayan guys. And so basically gagawin natin, i-play muna natin to. Okay? Kasi dito, galing kay Daily Tribune. Yan. In a video circulated on social media shared with the Daily Tribune. Ayan. A concerned netizen. Okay, so dito sa caption sabi dito, by a concerned citizen, Senator Alan Peter Cayetano and Juan Miguel Zubiri are seen heated exchange, raising their voices and appearing to square up with each other. Meanwhile, Senator J.V. Ejercito acts as a peacemaker. The senators were at a Tuesday night preliminary session to discuss voters affected by the transfer of barangays from Makati to Taguig. Tingnan niyo kung gaano katataba yung mga comments dito. Sabi ng isang surge, hinihingi kasi ni Zubiri yung 10K. Kaya nag-galit si Cayetano. Hindi talaga makalimutan ng mga tao yung 10K. Sabi naman ni Coco Jeff to go. Grabe pala magalit sa Alan Peter Cayetano. Hindi na lang ako magre-reklamo para sa 10K na promise niya. Guys, puro 10K to. 10K. Kaya Diana Zubiri ako. Ba't sinasabi ni Cayetano na sumisigaw Zubiri? Siya naman nang sumisigaw. So, I mean, if we're basing it here, so nakikita lang natin na si Cayetano yung sumisigaw. However, dun sa isang video na ipapakita natin, inamin din naman ni Senator Zubiri na tumaas ang kanyang boses, no? Cayetano has difficulty managing his temper lately. Well, napansin ko nga rin yan eh. Cayetano is the drama queen of Senate. Even nung panahon ni PRRD, medyo madrama na nga tong taong to. Si Cayetano walang panama yan kay Senator. Totoo ba, Benny? Parang hindi naman. Una si Binay, ngayon Zubiri. What happened to you, Senator Cayetano? Okay. So basically, if we're basing everything here, so makikita nga natin yung kainitan nilang dalawa is parang nagsisimula si Senator Cayetano. But looking at the other video coming from GMA, panoorin naman natin ngayon yung version ni GMA. Okay? Ito mas may hubog na yung kwento eh. Mas maiintindihan natin lalo yung kwento nila eh. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsigawan at muntik pang magpang-abot sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri sa sesyon ng Senado kagabi. Ang tensyon nag-ugat sa resolusyong nagbumungkahi kung saang distrito isasama ang mga Embo Barangay na inilipat sa Taguig mula po sa Makati. Habang wala kasi ito, hindi makakaboto ang mga botante sa lugar ng kanilang kongresista sa darating na eleksyon. Ang kinahinatnan ng pagtatalo sa pagtutok ni Mav Gonzales. So guys, basically dito yan, alam na natin kung ano yung napagsimulan. So they're talking about yung tungkol sa magiging issue ng mga botante sa mga nalipat sa Taguig, no? Yung mga Embo. Okay? So, importante, of course, sa mga importante sa mga Cayetano, no? Ang mga botante nila ngayon sa Taguig. Diretso tayo. Under the rules, you have 1 day. No, then, pare, pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Halos magpang-abot sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri sa sesyon ng Senado kagabi. Nang lalong uminit ang sigawan, inawat na sila ni Senador J.V. Ejercito at Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan. Tumakbo naman si Senadora Pia Cayetano at niyakap ang nakababatang kapatid. Ay, sindak ka lang sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo.
Wala akong pakialam sa boboto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50, ano mo kami? Sabi ko sa'yo, sabi ko, Karen, baka pwede pakiusap. This is too important. Ang pinagtatalunan ng dalawang senador, ang Senate concurrent Ako, nag-agree naman ako kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi dun sa part na nanunugod at makikipag-away. Hindi yun. Doon tayo sa part na importante siya dahil may mga affected na botante. 'Di ba? And sa totoo lang, ano yan eh. Dalawang partido ang what do you call that? Makikinabang. Okay? Number 1, yung mga botante. Pangalawa, yung mga iboboto. Kaya ganyan na lang si Senator Cayetano. Resolution number 23 na iniakda ni Cayetano para sa tinatawag na mga EMBO barangays o enlisted men's barrios. Ang lugar, dating sakop ng lungsod ng Makati, pero sumailalim sa isang territorial dispute at sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022. Come to think of it, balikan natin ng konti. Dispute at sa desisyon ng Korte. Tignan nyo, ang laki ng nakuha ng Taguig from Makati. Diba? Oh. Paano hindi mo maiintindihan si Senator Alan Peter Cayetano? Kung itong number of botante na to, I think 200,000 tong botante yatang maapektuhan, no, na hindi makakaboto. Korte Suprema noong 2022, inilipat ang jurisdiction sa kanila sa lungsod ng Taguig. Gayunman, wala pang batas na nagsasaad kung saang congressional district sa Taguig kasama ang EMBO barangays. At habang wala pa ito, sinabi ng comment. See, 208,823 voters sa magiging affected dito as of 2022. How much more yung siguro yung mga lumipat doon. Pero ito ngayon nakakatawa dyan, guys, Since ito yung nangyari, honestly, marami akong kakilala na mga taga-EMBO. Take note, Marami akong kakilala mga taga-EMBO naghanap ng malilipatan sa Makati mismo. Because napakarami nga naman kasing mawawala talaga sa kanila. Okay, hindi mapapantayan ng Taguig yung mga benefits na meron ang mga taga Makatizen. 'Di ba? So I just don't know kung yung mga nagsasabi bang lumipat sila sa Makati para lang alam mo magkaroon ng continuity yung nakukuha nilang benefits as a Makatizen. Nandiyan pa rin sa I think parang ngayon pa lang yata mangyayari yun that they have to move to Makati and re-register themselves from a Makati resident so that they can vote sa Makati. But the funny part is, kung yan ang magiging practice, okay, so makikita yan ng COMELEC na magkakaroon ng influx ng, kukunti yung voters ng Taguig, okay, ng mga EMBO na Taguig na ngayon, sa increasing number ng botante dyan sa Makati. Dahil nga maglilipatan yung mga yan Diba? Na hindi makaboboto ang mahigit 200,000 rehistradong botante doon para sa kanilang congressman sa darating na eleksyon. Sa sesyon kagabi, hiniling ni Cayetano na talakayin ang resolusyong nagbumukahi kung saang distrito isasama ang bawat EMBO barangay dahil urgent daw ang sitwasyon at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero kwenisyon nito ni Zubiri. This was not in the daily agenda, and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 EMBO barangays. However, Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati, and I do not know, does this have any implication to Senator Binay's I can state for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore. Because all of these barangays are now under Taguig, being administered by Taguig, and the problem is they'll not be able to vote for any. Then ask for just a 1-minute suspension. 1 minute suspension lang, Mr. At dito na nagsimula ang hamunan at mainit na pagtatalo ng dalawa. Pagbalik ng sesyon, kalmado na ang dalawa. If I raised my voice, it's because, I was. Okay, so ayun. Inamit niya, hindi naman niya, gumamit siya ng word na if I raise my voice. So, ito kasi si Zubiri, this guy is known to be Mr. Congeniality. As much as he can, he's trying to be friendly to anyone.
Siya yung nag-embody ng ano eh. Friends to all, enemy to none. Okay? So, sabi kasi ng mga nag-comment dun sa isang video, si Cayetano daw ang unang sumigaw. Or si Cayetano daw ang sumisigaw. So rito, gaya ng sinabi natin, merong admission si Senator Zubiri, no, na napataas din niya kanyang boses. And he apologized naman. Diba? It didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. Okay, ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. We did give due courtesy to Senator Nancy, even if this involves barangays that are no longer part of Makati, but because the chair thought it used to belong to Makati, we cleared it with her. The response was, she can confirm or deny the same tomorrow. It has nothing to do with Makati because it has everything to do with Taguig. 1998 ko pa kasama si Senate President Zubiri. So siguro we're entitled one heated argument, which is tonight. Sa huli, nagbati at nagyakapan ang dalawang senador. Inadopt na rin ng Senado ang resolusyon na hindi naman isang batas kundi naghahayag lamang ng sentimiento ng mga senador. Kanina nakuha pang magbiro ni Zubiri nang madaanan si Senador Nancy Binay. Sabi ni Zubiri, miscommunication lang ito na naiwasan sana kung may konsultasyon sa mga senador. Nung in-explain naman niya, it's just a mere request of Congress, then okay. We already agreed that what happened. We already agreed that I think we shouldn't let our emotions run wild. Tumanggi ng magkomento sa issue si Cayetano. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Embo Barangay sa Taguig at nagpahayag ang mga residente roon ng pag-aasang makakaboto sila para sa kanilang kongresista. Nasanayan naman natin na tuwing butuhan may congressman. First time namin na Imbo pala walang congressman. Parang ang pangit naman. Anong pangit mo? Na hindi kami pwedeng hindi kami pwedeng bumunta ng congressman. Sabi ng COMELEC, hihintayin nila ang pasya ng Kongreso tungkol dito. Well, here's the thing though. Well, the question is, magdadagdag ba sila ng congressman? Dahil nga nag-increase yung number of landmass ng Taguig. So that's one. We don't know kung ganun nga yung mangyayari. So far, ilan ba ang congressman ng Taguig? Let's check. First district. Taguig Pateros. 2. So dalawa lang yung kanilang congressman. Now the other question, that's what we need to know kung magdadagdag ba sila for Embo. Okay, kasi it says here Taguig Pateros first district, Taguig Pateros second district, si Zamora tapos si Cruz yung sa first district. Anyway, going back. So una, was it really necessary na magkasagutan sila ng ganon? No? Pangalawa, sana yung mga ganitong bagay, no? Kung hindi naman yan pinapakita sa on-cam via the official YouTube channel or Facebook channel ng Senate, sana yung mga ganitong bagay binibigyan natin ng privacy yung mga senador na pwede silang mag-steam out or mag-vent out sa isa't isa. Hindi nakikita natin yung mga ganitong bagay. Another thing is that, was it really necessary? No, na kasi I find it a little bit malicious doon sa nag-upload niyan. Para lang magkaroon ng usapin na ganito pala ugali ni Senator Alan Peter Cayetano, ganito pala ugali ni Senator Zubiri, di ba? So, at least ngayon, at the end of the day, nakikita natin na itong mga taong to, mga ano rin, simpleng tao lang na dumarating sa punto na sumasabog din, di ba? And it's not something naman, gaya nga na sinabi ni Senator Cayetano, it's not something that he's asking too much. It's something that he just want it to be addressed and ma-sort out. Okay? Minsan hindi mo rin matatanggal sa isip natin na kaalyado kasi ni Senator Zubiri si Nancy Binay. And for the last couple of months, we know naman that there's
there's something between Taguig and Makati, 'di ba? And Taguig is basically baluarte ng mga Cayetano, while ang Makati ay baluarte ng mga Binay. So hindi rin natin maaalis na the reason why, or there's a reason why he's like that, no, Senator Zubiri, kay Senator Cayetano. It's because kalyado nga niya si Nancy Bina. I don't know if you're getting the point, diba? Pero ang inaano ko lang is baka ang dating, okay? Baka ang dating kay Senator Cayetano na he's causing a delay because Nancy Binay is a friend and an ally of Senator Zubiri. So baka dun nag-ano yung, or nag-factor in yung ganung thinking. No, kung naramdaman din ba yun ni Senator Cayetano. I don't know if you can see the same perspective, pero yun yung nakikita kong isang rason kung bakit nag-flip itong si Senator Cayetano, and at the end of it, no, thank God na ano pa rin naman, kahit nagmistulang mga ugaling animal na nandiyan kayo sa loob ng Senado, pinili nyo pa rin na maging mapayapa kayo sa isa't isa. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo tungkol dito. Pareho ba tayo na naiisip kung bakit nag-flip si Senator Cayetano? Na baka nagkakos na ng delay itong si Zubiri dahil nga kaalyado at kaibigan niya si Senator Nancy Binay. I'll see you in the next vlog. Bye guys!